Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Dito sa bidyong ito ay atin na mapakinggan ang World Bank na nagsasabi na sa panahon daw ni Ferdinand Marcos, ang Pilipinas ay founding member of the World Bank. Ano bang ibig sabihin nito? Parang inaamin na yata nila na meron ngang malaking depositong ginto si Ferdinand Marcos sa World Bank. Dahil paano ka magiging isang founder ng isang bangko na nagpapautang sa buong mundo kung wala kang depositong malaki, di ba? Ito ang video atin na panoorin. At hindi lang yan, dito din pala sa bidyong ito ay nabanggit din ng CEO ng World Bank na si PBBM ay hanggang 2031 daw, hanggang 2031 dahil meron silang malaking deal. Ano ba yun? At bakit hanggang 2031? Nako, talagang merong ano dito, di ba? Merong power ang Marcos Gold na nagpapaikot sa mundo. Kaya ito, panoorin natin ang video courtesy sa atin ng ating kaibigang sa iyong araw. Pangulong Bongbong Marcos, hanggang 2031 na? Grabe, ito na ang hinihintay natin. World Bank, inaprubahan na. Ang ano? Grabe, resulta ba ito ng Marcos Gold? On behalf of the World Bank Group, I extend our deepest gratitude for the opportunity to launch our new country partnership framework here in Malacañang. This marks a new chapter in our enduring partnership, one that began 8 years ago when Philippines became the founding member of the World Bank. Akala mo ba tapos na ang lahat nung naupo si BBM na hanggang 2028 lang ang epekto niya? Akala mo ba walang mangyayari sa mga pangarap nating mga Pilipino? Pero teka lang, bakit parang biglang may nangyaring ibang level? Bakit ngayon lang ito lumalabas? At bakit may sangkot na ang World Bank? Ito, balikan muna natin yung sinabi ng CEO mga kababayan. Sinabi niya 80 years ago ay merong partnership daw ang Pilipinas. So 80 years ago, yun yung panahon na naglagay diyan si PBBM right after sa World War II, di ba? Dahil maraming ang nakuhang Yamashita Gold si FM pala, si Apolacay. Kaya nga nagiging isang founder member ang Philippines dahil napakaraming ginto na inilagay sa World Bank na pinautang sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Ito pakinggan natin muli para mapakinggan nyo na talagang meron talagang malaking deposito ang mga Marcos dyan. Kasi founding member ang Pilipinas during sa noong maglagay diyan ng malaking deposito si FM. So ito, balikan natin ang sinabi nitong si Zafar Mustafoglu ng World Bank. For the opportunity to launch our new country partnership framework here in Malacañang. This marks a new chapter in our enduring partnership, one that began 8 years ago when Philippines became the founding member of the World Bank. Ayan, so it began 80 years ago when Philippines became a founder of the World Bank. Sabi nga na ang World Bank ay tsaka yung Global Debt Facility ay kinaano yan di ba? Yung naririnig natin na medyo pinakamalaking deposito nga diyan ay kay Apolacay. Kaya ganoon na lamang ang pagprotekta at aprobado ang mga project ngayon ni PBBM. Kapag mangutang tayo sa World Bank, aprobado yan. Kasi nga merong mga diyan merong naka-collateral na mga ginto ng mga Marcos. So ito na, di ba? Yung pagsabi kaagad na partner at co-founder ang Pilipinas ng World Bank 80 years ago daw ang nakaraan. Ayun yung panahon ni Apolacay, di ba? Sino bang naglagay ng maraming ginto sa World Bank? Si Marcos lang naman. Okay, kaya ito medyo malinaw na sa isipan natin na meron talagang mga ginto sa World Bank itong sila PBBM. Kaya ganoon na lamang siguro ang
ang galit ng kapatid niya na babae, si Babalina, dahil nga si itong si spiritual boy si PBBM kasi ang ang beneficiary ni Apo Lakay, kaya siguro ganun na lamang yung galit ni Babalina dito. Okay, patuloy tayo sa video courtesy ng sa iyong araw. Bakit parang biglang may nangyaring ibang level? Bakit ngayon lang ito lumalabas? At bakit may sangkot na ang World Bank? Hold that thought. Kasi kung iniskip mo ito, baka ikaw na lang ang huli sa balita. Ito ang simula. Parang tahimik pero may nakatagong plano. Tahimik lang ang gobyerno, may mga issue dito, protesta doon, inflation dito. Pero sa likod ng lahat ng yan, may gumagalaw. Hindi kasing ingay ng press con, hindi rin headlines sa prime time ng katulad ng impeachment. But something huge was being cooked. Ang tanong, para saan? Para kanino? Saglit lang, wag muna mag-judge. At ito na, boom! World Bank, approve. Hindi basta-basta ito. CPF 2026 hanggang 2031. Baka hindi mo alam yan, pero ito ang bagong country partnership framework na inaprubahan ng mismong World Bank para sa Pilipinas. Pero bakit nga ba 2031? Ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos ay hanggang 2028 lang dapat, di ba? That's the twist. Therefore, hindi lang basta extension ng plano to. This looks like alignment ng global financial giant at ng local leadership. Kaya posible ba ang PBBM hanggang 2031? Or mas tama sigurong tanungin, may dahilan ba para ituloy pa siya? Vision ni Marcos Jr., sineryoso ng World Bank. Ayan, so pwedeng yun. Kasi kontrolado naman ang politics ng pera, lalo na nitong ginto. Diba? At yung mga proyekto kasi ni PBBM ay hindi yun matatapos ngayong 2028. Pagkatapos ng kanyang termino ay hindi yan matatapos ang lahat ng proyekto, kaya kailangan i-extend yan. Ngayon ang ating counterpart framework CPF ni PBBM sa World Bank ay 2026 to 2031. Kung matalo siya sa di ba? Make that kung iba ang uupo na presidente sa 2028, kung ang manalo ay si Inday Pusit, ay paano na yung proyekto? Aprobado yung utang aprobado yung hihiramin natin sa World Bank na suporta na pera, di ba? Kaya delikado, kasi kung si Inday Pusit ang magpatuloy sa project ay siguradong hindi natatapusin yun, pero yung budget ay nariyan na. Diba? Kaya kailangan bigyan natin ng pagkakataon si PBBM hanggang 2031 para matapos na niya itong proyekto na funded by the World Bank. Grabe no, kanina binanggit sa introduction na hindi sinabi na Marcos, pero naging partner na daw tayo for 80 years ng World Bank. So kapanahonan yun ni Apo Lakay, di ba? Nung nagdeposito siya ng mga ginto. Yun yung right after World War, kung saan nakakuha ng maraming ginto si Apo Lakay dahil sa treasure hunting. At yun ang balita na dineposito doon sa World Bank. Kaya totoo lahat. Bakit magiging co-founder ka ng isang napakayaman na bangko sa buong mundo na nagpapautang? Yan yung World Debt Facility. Yan yung nagpapautang sa buong mundo, ang World Bank. Meron na nga tayong narinig dyan na halos kalahati ng ginto dyan ay kay Marcos. O baka lahat nga. Baka lahat Kaya nga, siya yung isa sa mga co-founder. Co-founder kung co-founder ka, kasabay mo yung talagang mga founder dyan. Grabe. Kaya ito yung misteryo na unti-unting makikita natin kapag nagiging realidad yung mga proyekto ni PBBM na mga mega projects, ay talagang maniniwala na ako na may tulong dyan ang mga Marcos Gold. Lalo na kung itong ating modernization of armed forces
ay matuloy yan kapag makamili tayo ng mga submarino, kapag meron na tayong 5th generation fighter jets, ay meron na daw galing ng Amerika. Kung magkatotoo yan, isa na tayo sa magaling na armed forces sa Asia o sa buong mundo, ay sa tulong na naman yan ng gold ng mga Marcos, kasi hindi tayo kulang na kulang ang pera natin para pambili sa mga ganyan. Lalo yung mga missile, milyones-milyones bawat missile. Kaya diyan tayo magtataka. Kaya dapat pagpatuloy pa rin ni PBBM, suportahan natin kung sino yung kanyang tagasunod na maging presidente, kasi yung proyekto kasi ay budgeted na yan may budget na yan ng World Bank. Ngayon kung ibang linya yung maging presidente, di ba? Katulad ni Inday Lustay, ay hindi pagpatuloy yung project at nasaan papunta ang pera na nakabudget na diyan, allocated na. Alright, patuloy tayo sa video courtesy ng Sa Iyong Araw. Sineryoso ng World Bank? Oo, sa ulat ng Department of Finance, mismong World Bank na raw ang nag-angkor ng programa nila sa pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos para sa bansa. Pero bakit? Here's the juicy part. 19 million Filipinos ang mabibigyan ng quality healthcare. Pangalawa, 15 million students na mapapabuti ang edukasyon at 4 million jobs na malilika o ma-upgrade. Isa mo pa dito ang 19 million Filipinos na magkakaroon ng mas maayos na internet at $2 billion in private investments to fuel growth. But wait, hindi pa tapos. Narito pa ang 12.5 million social protection beneficiaries, 13 million na makikinabang sa climate resilience at 20 million na makaka-access ng government services online. So, sinong leader ang hindi mo gugustuhin manatili kung ganyan ang blueprint? Ang tanong ay, ginto nga ba ang dahilan? Okay, ang dahilan yan ay partly ginto, partly hindi. Pero ang dahilan talaga niyan dahil ang habilin ng ama ni PBBM, ng ating magaling na dating presidenteng Ferdinand Marcos, ang habilin ay pinaka-importante ang edukasyon, infrastructure, at itong healthcare. Yung tatlo na yan, infrastructure, pagpaganda sa Pilipinas, pangalawa ay edukasyon talaga, science, at yung kalusugan. Kaya nga focus na ngayon si PBBM, ang PhilHealth ay pinaganda niya Pinaganda niya ang mga benepisyo sa PhilHealth at focus na siya ngayon sa infrastructure sa paggawa ng mega projects. Ang habilin ni Apo Lakay kasi ng kanyang ama ay kunin doon sa tinatawag na Gold for Humanity, ay doon kukunin yung budget niyan. So para hindi halata ay uutang kunwari sa World Bank, di ba? Tapos automatic mag-release ang World Bank, walang tanong-tanong. Yun lang yun, parang uutang lang tayo sa World Bank, pero yun na yung parang withdrawal paunti-unti ng interest ng mga gintong yan. Kasi ginagamit yan ng World Bank para ipautang sa buong mundo. Ang mga gintong yan ay kay Apo Lakay talaga yan. Kay Ferdinand Marcos. Kahit sinong tanungin, kahit si Imelda, di ba? Nagsabi, meron ngang napakaraming document Ngayon, ito na yung pagkakataon para makabawi tayo. Kasi inilaan niyang Gold for Humanity na yan, talagang inilaan niya ni Ferdinand Marcos para sa Pilipinas. At ayon sa yung The Last Will and Testament ni FM sa kanyang anak dito kay PBBM, ay dapat 10% lang ang kunin para gamitin ng kanyang pamilya doon sa kabuuan ng Wealth for Humanity. Yun yung Marcos Gold. Kaya sana totoo yan at sana matuloy na tong mga magagandang proyekto at yung mga sa PhilHealth, yung magandang mga benepisyo. Dapat libre na nga di ba merong sinabi si PBBM bago lang na
dapat libre na ang lahat ng senior citizen, ay libre na lahat ng gamot kapag ma-hospital. Libre, walang babayaran. Kaya yun na yun, naka-align yun sa last will and testament ng kanyang ama na dapat itulong sa sambayanan Pilipino ang mga ginto in terms of healthcare, infrastructure, education, and science. Hindi kasi sinabi ni Apulacay na ipamimigay mo yung mga gold bars in cash, convert sa cash at ipamimigay bawat tao. Hindi ganun. Kasi sabi nga sa Biblia na huwag kang magbigay ng isda sa nanghingi sa'yo, kundi turuan mo yung tao na marunong mangisda. So teach the man how to catch the fish, and you will give him a job for a lifetime, or mabuhay siya ng hanggang sa katapusan. Diba? Kaysa bigyan mo lang yung tao ng ginto, hindi na yun magtatrabaho. Kaya mas maganda ibigay para sa buong bansa through the healthcare nga, infrastructure, education, and science. Napakagandang plano yan, mga kababayan. Sana ay totoo na yan. Okay, patuloy tayo sa video courtesy ng Sa Iyong Araw. Ito raw ay urban legend, pero ngayon parang may tunay na ginto na tayong nararamdaman. Education, healthcare, jobs, infrastructure, digitization, hindi literal na bulyon pero totoong value para sa bansa. Pero paano nga kung totoo ito? Pero paano kung ito na ngayon? Paano kung ang totoong ginto ay ang strategic alignment ng local leadership at international institutions? Paano kung ang ginto ay si Pangulong Bongbong Marcos mismo sa paningin ng World Bank? Hindi natin sinasabing matutuloy hanggang 2031, pero aminin mo, bihira ang ganitong suporta mula sa World Bank na sadyang naka-align sa isang administrasyon. At higit pa roon, ang time frame ng plano, sakto hanggang 2031. Therefore, may dahilan na ba para abangan ang susunod na kabanata? Gusto mo ba Pangulong Bongbong Marcos hanggang 2031 or 2034? Ikaw na ang humusga, pero kung gusto mong malaman kung ito na ba talaga ang ginto ng Marcos, atin itong tututukan. I-comment mo naman sa ibaba kaibigan ang iyong kuro-kuro patungkol sa topikong ito upang malaman ko rin ang iyong saloobin. Okay, so ito na nga. Nabanggit na kanina ng nitong CEO ng the World Bank. Ito, pakinggan natin muli Framework here in Malacanang. This marks a new chapter in our enduring partnership, one that began 8 years ago when Philippines became the founding member of the World Bank. Ayan, so 80 years ago, Philippines was the founding member of the World Bank. Ibig sabihin, isa sa nagtayo, isa sa nagtatag. Talagang sinabi na ng World Bank, co-founder. Paano ka magiging co-founder kung wala kang puhunan diyan sa World Bank, wala kang ginto? Kaya ayan, mismo sa bibig nitong ang hirap kasi bigkasin ng pangalan nito itong si Jaffer Mustafaoglu. Sa bibig niya mismo nang galing yan. Co-founder of the World Bank 80 years ago ang Pilipinas. So kung ating i-backtrack yan, ay nasa 1940s, 46, right after the World War, kung saan diyan nagkaroon ng maraming ginto si FM. Hindi pa siya presidente, si Apulacay, ay naglagay na siya ng mga ginto diyan sa the World Bank. Grabing kwento talaga tong urban legend na to ng mga ginto ng Marcos, no? Sa bibig na ng ng World Bank sinabi na co-founding member tayo Kaya tayo ang pioneer diyan sa kasama ng mga pioneer na nag-founder ng the World Bank. Alright, anong masabi niyo dito sa ating episode ngayon tungkol sa Marcos Gold na parang totoo na nabanggit na ng CEO ng World Bank? Paki-comment sa ating comment section mga kababayan
mga ka-Golden Boy, at sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated at malaking tulong na rin para sa ating content creator. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.